Mga sangkay, nahuli daw po ngayon ang sekretong ginagawa ng China dyan po sa South China Sea. Nako, ano naman kaya ito mga sangkay? Pag-usapan po natin. Welcome po sa Sangkay World Talks, no? Kung saan dito lamang po natin pinag-uusapan yung mga pandaigdigang balita. Okay, so sa mga hindi pa po dyan na nakakapag-subscribe, guys, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ngayon, mga sangkay, ito kasi yung balita. Nabisto nga daw po itong China na may ginagawa na naman daw po sa South China Sea. Eto, tingnan po natin ang report. China daw po nagtatayo ng pinakamalaking artificial island sa South China Sea. Nako, ayan na naman po tayo. Lumalawak ang pwedeng maging pinakamalaking artificial. Patuloy pong lumalawak ang pwedeng maging pinakamalaking artificial island ng China sa South China Sea na matatagpuan sa Antelope Reef sa Paracel Islands. Batay sa inilabas ng satellite images, umabot na sa halos 1,490 acres ang nagawang lupa ng China sa rehiyon. So, ganun na kalala, mga sangkay. Ayon sa Asia Maritime Transparency Initiative, posibleng malampasan ng bagong artificial island ng China ang Mischief o Panganiban Reef, ang pinakamalaking outpost ng Beijing. Sa rehiyon na nasa 1,504 acres ang sukat. So, ngayon, nag-e-expand po talaga yung China. At ayon nga po sa mga eksperto, no, itong ginagawa daw po ng China ay paghahanda sa posibleng malaking gera. Sangkay, sinusubukan po talaga ng China na kumbaga ma-invade ang buong South China Sea kasi ang binabalak po nila dyan, patayuan daw po ng mga military bases. Ito mga artificial island, kita nyo mga sangkay, yung mga developed na, well-developed na ng mga artificial island dyan. Yung mga establishment or mga struktura na pinatayo, mga sangkay, pinamumugaran po ng kanilang mga sundalo. Ganyan po katindi ang ginagawa ngayon na galaw ng China. Kaya nga po, sana sa Pilipinas din po, mag-expand po tayo sa ating teritoryo. Yung mga lugar natin, yung mga isla na pagmamay-ari natin dyan sa West Philippine Sea, dapat po talaga, mapwestuhan na po yan dyan ng mga militar. Mapatayuan po ng mga estruktura, no? Magsagawa ng mga malalaking proyekto. Nang sa ganun, hindi na po maulit yung mga nangyari. Kagaya po dyan po sa Scarborough Shoal. Pero ngayon, mga sangkay, China po talaga, nag-expand po sila dyan. Bakit? May oil na gusto nilang mahakot sa South China Sea. Lalong-lalo na po sa part ng West Philippine Sea. Kasi ang buong area, mga sangkay, yan po ay South China Sea. Pero may area dyan na sakop po ng exclusive economic zone ng Pilipinas na tinatawag po na West Philippine Sea. Na hindi po yan ma-recognize ng China dahil para sa kanila, hindi po naaayon daw para sa kanilang paniniwala na tawagin ito na West Philippine Sea. Kasi gusto nga po nila din kamkamin. So, tingnan po natin mga sangkay kasi, naku, nahuli. Ayan. Sinimula ng dredging o paghukay sa naturang site noong Oktubre taong 2025. So, October 2025 nagsimula ang paghukay. So, siguro naman hindi ito bahagi ng West Philippine Sea, no? Siguro nasa ibang part ito ng South China Sea. Pero tingnan nyo mga sangkay, sobrang lawak. No? So, sa may ano pala ito? Sa Antelope Reef. Sa Paracel Island ng South China Sea. Base pa sa mga ulat, maaaring gamitin ang Antelope Reef bilang Navy base, Coast Guard at Maritime Militia operations ng China. Oo, yan ang sinasabi po natin. Hindi nga po tayo nagkamali. 'Di ba? Gagamitin po nila bilang military base yan. Yung Navy,
yung kanilang mga pandigma, ilalagay din po yan, kagaya po ng ibang mga artificial island na kanilang ginawa. So, ganyan po ang ginagawa ngayon ng China, mga sangkay sa paligid nila. At ang mali lang talaga nila, okay na siguro sa ibang part, bahala sila sa buhay nila. Pero wag lang nilang paaabutin sa West Philippine Sea kasi doon po talaga nagkakaroon ng malaking debate. Hindi lang debate, nagkakasakitan pa po dyan sa karagatan na yan. Pwede rin nila itong maging pasilidad ng militar katulad ng surveillance systems at missile systems. Oh, ayan. Ang Paracel Islands ay inaangkin ng China at Vietnam, ngunit kontrolado na ito ng China mula pa noong 1970. Oh, ayan. So, ang kalaban naman nila dito, Vietnam. Parang ano yan eh, parang Scarborough Shoal ng Pilipinas na pinag-aagawan po ng China at Philippines. Yan naman po, ang kanilang kalaban dyan ay Vietnam. At wag kayong mga sangkay, yung Vietnam, kahit ganun-ganun lang yun, pumapalag po yun sa China. Nakikipag-anuhan yun, nakikipag-tutukan. No, hindi po yun natatakot sa China. At dahil sa ginawang reclamation activity ng China, mas mapapalapit din umano ang presensya nito sa Vietnam. Naku po, Vietnam naman po may problema dito ngayon. No? Sila na naman po yung may problema. Ang dami po, sabi ko nga, marami po talagang kalaban ng China dito sa ating region. No? Kaya nga po kung sisiklab po ang digmaan, madami pong papalag sa kanila. Andyan yung Vietnam, andyan yung Japan, andyan yung South Korea, Taiwan, Pilipinas, andyan yung India. So, talagang delikado yung sitwasyon ng China kapag pumalag ito. Kapag inumpisa nila yung gera. Kaya nga lang, sabi pa nga, kung pag-uusapan lang yung bilang ng mga sundalo, mayroon po silang sapat na mga sundalo para pumalag sa buong rehiyon. No? Pero, pag-gera kasi mga sangay, wala po talagang panalo dyan. Lahat po talaga natatalo eh. Kasi sirang-sira lahat eh. Ayon pa sa mga analysts, lalong pinalalawak ng Beijing ang impluensya nito sa mga pinagtatalunang teritoryo sa South China Sea. Matatanda ang hindi ito ang unang pagkakataon na nagsagawa ng reclamation activities ang gobyerno ni Xi Jinping. Okay, so ayan mga sanggay. Dati na ring nagtayo ang China ng malalaking artificial islands sa Spratlys na inaangkin naman ng Pilipinas bilang Kalayaan Islands. Okay, so ayan mga sanggay, ito yun ha. Ayan, ito na po yung development. Grabe talaga itong China. Malapit po ito sa Vietnam. So ang problemado naman ngayon, Vietnam. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Guys, huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.